Noong gabi ng July 18, 2017, isang Chinese-Canadian na ina ang nag-ulat na nawawala ang kanyang 13 years old na anak na si Marisa Shen. Kakabalik lang ng ina mula sa trabaho, ngunit wala si Marisa sa bahay at hindi rin makontak dahil naka-off ang cellphone nito. Sa simula, hindi ito agad pinansin ng mga pulis at inisip nilang maaaring nag-hangout lang si Marisa sa mga kaibigan o naubusan ng battery. Gayunpaman, iginiit ng ina na ang anak ay laging umuuwi bago mag-8 p.m. Kaya't nang mag-request ang ina, tiningnan ng mga pulis ang GPS ng cellphone ni Marisa at natuklasan na ang huling signal ay mula sa Central Park sa Burnaby. Malapit lang ang Central Park sa bahay ng pamilya Shen, kaya't inisip ng mga pulis na baka nakikipagkasiyahan lang si Marisa. Ngunit iginiit ng ina na maghanap sila sa parke, kaya't 2 pulis ang sumama sa kanya. Nang maghanap sila gamit ang mga flashlight, wala silang natagpuang anumang palatandaan ni Marisa. Pagkalipas ng 1 oras, isang pulis ang nakakita ng wallet na may pink na disenyo ng kwago at isang cellphone na patay ang baterya sa timog silangang bahagi ng parke. May piraso ng puting papel na nakalat at nang kunin ito, nakita niyang isang student ID na may pangalang Marisa Shen. Agad itong inireport sa istasyon at nang ipasok ng pulis ang pangalang Shen sa kanilang sistema, lumabas ang missing person report na isinampa ng ina ni Marisa. Dito na naging seryoso ang mga pulis sa kaso at nagpadala ng karagdagang unit at team ng mga rescuer. Bandang 1:10 a.m., natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Marisa ilang metro mula sa lugar kung saan nakita ang wallet. Ayon sa mga medical examiner, namatay si Marisa mga 3 oras na ang nakalipas, mga bandang 10 p.m. Walang ibang nagdusa ng higit pa kaysa sa ina ni Marisa. Nang matanto niyang nawawala ang kanyang anak, tinawagan niya ito ng halos 40 beses. Sa libing ni Marisa noong unang bahagi ng Agosto, halos hindi makatayo ang ina dahil sa sobrang kalungkutan. Patuloy niyang hinahaplos ang katawan ng anak sa kabaong, parang tinatangkang gisingin ito sa huling pagkakataon, katulad ng ginagawa niya tuwing umaga. Lumipat sila mula sa China patungong Canada 1 taon bago ang insidente. At tanging isa't isa lamang ang kanilang inaasahan upang mabigyan si Marisa ng mas magandang edukasyon habang naghahanda siya para sa middle school. Ang ina ni Marisa ay nagtatrabaho ng maraming trabaho, madalas hanggang gabi. Si Marisa ay isang mabait at responsable na bata. Tuwing summer vacation, umaattend siya ng mga extra class sa umaga, nagluluto ng pagkain sa bahay pagkatapos ng klase, at ginugugol ang oras sa bahay, naglalaro ng cellphone, o gumagawa ng mga handicrafts. Paminsan-minsan, pupunta siya sa isang kalapit na cafe upang gumamit ng libreng wifi. Ngunit palagi niyang tinitiyak na makauwi siya bago sumapit ang dilim. Kinuha ng mga pulis ang mga footage mula sa mga security camera, mula sa apartment complex ni Marisa, at sa paligid ng Central Park na nakatuon sa mga oras mula 5 p.m. hanggang 10 p.m. Mula sa mga footage, nakita nilang umalis si Marisa mula sa apartment niya mga bandang 6 p.m. at pumunta sa kalapit na Tim Hortons Cafe. Mukhang kalmado at relaxed siya habang kumakain, umiinom, at gumagamit ng cellphone. Pagkalipas ng halos 1 oras at kalahati, umalis siya sa cafe. Bago umalis, inayos niya ang kanyang mesa at magalang na pinagbuksan ng pinto ang isang matandang customer na papasok. Nang oras na yon, mga 7:40 p.m. na. Kung nais ni Marisa na makauwi bago mag-8 p.m., ang pinakamabilis na ruta ay dumaan sa Central Park sa Burnaby. Ngunit ang daang iyon ay nasa isang blind spot, walang mga surveillance camera. Ipinakita ng mga satellite images na ang daan ay makapal sa mga puno, walang mga street light, at bihirang dinadaanan ng mga tao sa gabi. Ito na ang huling daang tatahakin ni Marisa. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ang kanyang katawan. Noong una, hindi nagbigay ng anumang detalye ang mga pulis, ngunit isang report ng autopsy na inilabas ng korte ang nagbigay ng nakakatakot na mga findings. Inalis ang pantalon ni Marisa at nakita sa kanyang maselang bahagi ay may mga punit at ang sanhi ng kanyang kamatayan ay mechanical asphyxiation.
hindi matutumbasan ang sakit at pighati na tiyak na naramdaman ni Marisa sa kanyang mga huling sandali. Bukod sa galit ng publiko, mabilis ding kumalat ang takot sa buong komunidad. Iniwasan ng mga kabataang babae ang maglakad mag-isa sa gabi, at ang mga pamilyang may batang anak ay nagsimulang kumuha ng leave sa trabaho upang maghatid at magsundo ng kanilang mga anak araw-araw, habang may mga magulang na pinatigil na ang kanilang mga anak sa summer classes. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, wala namang lead ang mga pulis. Walang mga surveillance camera sa daang walang dumadaang tao at wala ring mga saksi. 2,000 katao ang naging person of interest, kabilang ang mga local resident, ngunit wala silang nakuha na mahalagang impormasyon. Pinatindi pa ang sitwasyon dahil ang crime scene ay natabunan ng graba at mga nahulog na dahon, kaya't hindi nila nakuhang buo ang mga footprint, buhok, fingerprints o mga mahahalagang hibla ng tela. Ang tanging ebidensya na may kinalaman sa salarin ay isang DNA sample na nakuha mula sa katawan ng biktima, ngunit nang ikumpara ito sa criminal database, walang tumugma. Dahil walang ibang opsyon, naglabas ng public appeal ang mga pulis para sa impormasyon habang kumokolekta rin ng mga larawan at video mula sa libing at memorial service ni Marisa. Ayon sa criminal psychology, ang mga salarin ay minsang dumadalo sa mga ganitong mga okasyon para sa twisted na kasiyahan. Gayunpaman, hindi rin ito nagbigay ng resulta. Mahigit 90 katao ang inilista bilang mga suspek, ngunit lahat sila ay inalis sa listahan dahil sa hindi pagtutugma ng DNA. Habang papalapit ang expiration ng statute of limitations at patuloy na hindi nahuhuli ang pumatay, nagsimula ang mga residente ng Burnaby, lalo na ang komunidad ng mga Chino, na maglagay ng mga poster sa buong lungsod, lalo na malapit sa Central Park, upang magbigay babala na may isang mamamatay tao pa ring malaya. Nang malaman ng mga residente na hindi pa rin naglalagay ng mga surveillance camera ang gobyerno ng lungsod sa parke, isang grupo ng mga batang lalaki at mga kalalakihang Chino ang nag-organisa ng isang patrol team. Araw-araw, nagbibisikleta sila pabalik-balik sa mga mas maliit na daan sa parke upang protektahan ang mga kababaihan at mga bata. Pagkatapos ay lumapit ang mga pulis sa isang technology experiment pa lamang noon, ang forensic DNA phenotyping. Ang forensic DNA phenotyping ay isang technique sa forensic science na naglalayong tuklasin ang pisikal na itsura at pinagmulan ng isang tao batay sa kanilang DNA. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga particular na genetic variations, maaaring mahulaan ang mga katangian tulad ng kulay ng mata, kulay ng buhok, kulay ng balat, at pinagmulan ng lahi. Ginagamit ito sa mga investigasyon kung saan hindi pa kilala ang suspek o kapag limitado ang ebidensya. Ngunit ang hitsura ng tao ay maaaring magbago dahil sa kapaligiran, kondisyon sa pag-iisip, at pagtanda. Ang publiko ay nagduda sa teknolohiyang ito. Sinasabing mababa ang accuracy nito at maaaring magdulot ng maling pagkakaaresto. Dagdag pa rito, nagkaroon ng mga alalahanin ukol sa mga posibleng paglabag sa privacy at maling paggamit ng kapangyarihan ng mga awtoridad. Dahil dito, sa kabila ng higit sa isang dekada ng pananaliksik, hindi pa rin lubos na tinatanggap ang teknolohiyang ito bilang isang pamantayang paraan ng investigasyon. Noong 2018, nagkaroon ng hindi inaasahang progress nang mahuli ang Golden State Killer matapos ang 44 years na paghahasik ng lagim. Nang ikumpara ang genetic composite sketch sa aktwal na suspect, natuklasan na kung hindi isasaalang-alang ang matambok niyang pisngi at ang kanyang nagbabalik na hairline, ang dalawang imahe ay kamangha-mangha ang pagkakapareho, lalo na sa mga proporsyon ng muka, laki at hugis, pati na rin ang mga wrinkles sa paligid ng kanyang bibig. Tinatayang 80% ang pagkakapareho. Ginawa rin ang isa pang paghahambing sa isang fugitive na mamamatay tao mula dekada 1980, si William Talbot, na nahuli rin sa parehong panahon. Ipinakita ng mga resulta na maliban sa pagtaas ng timbang at pagkakalbo, malapit na tumugma ang genetic composite sa mga tampok ng kanyang muka at kulay ng balat. Ang mga halimbawa na ito ay nagbigay ng pananaw sa marami na ang technology ay maaasahan. Dahil dito,
Nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga investigador sa kaso ni Marisa Shen dahil ang DNA ng suspect ay nakolekta ilang buwan lamang pagkatapos ng krimen, kaya't mas mataas ang accuracy ng genetic sketch nang walang epekto ng pagtanda, pagtaas ng timbang o pagkakalbo. Ayon sa genetic composite, ang killer ni Marisa ay tinatayang nasa edad 25 hanggang 35 years old. May maitim na buhok at kilay, magaan na kayumangging balat, mahahabang muka at ilong, at may cleft chin. Pinakamahalaga, malinaw na ipinakita ng DNA analysis na ang suspect ay mula sa Middle East, partikular sa mga hilagang rehiyon tulad ng Syria, Lebanon, hilagang Turkey, at maliit na bahagi ng Iraq. Dahil dito, ang bilang ng mga posibleng suspect ay nabawasan. Upang maiwasan ang mga issue sa racial profiling, hindi inilabas ng mga pulis ang genetic sketch sa publiko, kundi ibinahagi ito sa maliliit na grupo ng mga komunidad at organisasyon mula sa mga bansang nabanggit. Ang layunin nila ay dalawa: ang makakuha ng mga lead at hikayatin ang mga kabataang lalaki mula sa mga komunidad na may katulad na mga katangian na voluntaryong magbigay ng DNA samples upang makatulong sa investigasyon at patunayan ang kanilang pagiging inosente. Siyempre, alam ng mga pulis na hindi magsasubmit ng DNA ang killer, ngunit kung makakita sila ng direct na kamag-anak, maaari pa rin itong magbigay ng malaking tagumpay. At sa kabutihang palad, naganap ito. Noong August 2018, inireport ng laboratory na sa mahigit 300 voluntaryong samples, isa ang nagkaroon ng familial match. Bagamat hindi ito isang direktang match, ito ay mula sa isang malayong kamag-anak sa loob ng 3 henerasyon. Nang marinig ang balitang ito, nakaramdam ng kasiyahan at pagkabigo ang mga pulis. Kilala ang mga pamilya sa Middle East sa pagkakaroon ng malalaking pamilya, kaya't naging isang malaking hamon na imbestigahan ang bawat isa. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng isa pang discovery. Natuklasan nila na sa loob ng pamilya ng DNA match, isang lalaking kamag-anak lamang ang tumugma sa lahat ng kondisyon na inilatag sa genetic sketch. Nalaman nila na ang pamilyang ito ay kamakailan lang dumating sa Canada bilang mga refugee mula Syria. 1 taon lang ang nakakalipas, kaya't hindi pa ganoong kalawak ang kanilang family tree. Ito'y nakatipid ng malaking oras at resources para sa pulisya. Ang tanging suspect ay nakilalang si Ibrahim Ali, isang 28 years old na walang asawa at nagtatrabaho bilang isang exterior decorator sa isang construction company. Wala siyang anumang record ng krimen. 1 taon bago ang pagpatay, umupa siya ng isang apartment na hindi lalampas sa 700 meters mula sa Central Park, ang lugar kung saan pinatay si Marisa. Hindi nagtagal, nakuha ng mga pulis ang isang sample ng DNA mula sa itinapon niyang basura mula sa bahay. Nang suriin, ang DNA niya ay perpektong tumugma sa sample na natagpuan sa katawan ni Marisa. Dahil sa hindi matitinag na ebidensyang ito, agad na inaresto si Ali sa kanyang pinagtatrabahuhang construction site at kinasuhan siya ng first-degree murder. Pagkalipas ng 1 taon at 2 buwan, nahuli rin ang salarin, ngunit hindi inaasahan ng marami na ang 5 taong bangungot sa sistema ng katarungan ay nagsimula na. Sa unang mga linggo, kahit na sinubukang pahupain ng mainstream media ang katotohanan na ang suspect ay isang refugee, nagdulot pa rin ito ng matinding kontrobersya sa publiko. Ang pangunahing dahilan ng kontrobersya ay dahil marami ng mga Canadian ang nag-aalinlangan kung ang desisyon ng gobyerno na tanggapin ang 25,000 Syrian refugees ay hindi lamang magdudulot ng pasanin sa pananalapi, kundi pati na rin ng posibleng banta sa kaligtasan ng publiko. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Prime Minister Trudeau na tiyak ang kaligtasan ng mga Canadian at itinataguyod ng kanyang administrasyon ang mga pamantayan para sa pagtanggap ng mga refugee na nagsasaad na bibigyan ng prioridad ang mga pamilya na may focus sa kababaihan at mga bata, habang ang mga kalalakihan ay inaasahang mananatili sa Syria upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Kaya paano nakapasok si Ali sa Canada bilang isang 28 years old na single na lalaki? Ito ang nagudyok sa media na magsagawa ng mas malalim na investigasyon at nadiskubre ang isang nakakagulat na kwento. Nalaman na si Ali ay nakapasok sa Canada
sa pamamagitan ng isang programang tinatawag na private sponsorship, na malayo sa programa ng gobyerno para sa refugee resettlement. Ang pangunahing pagkakaiba nito ay kung ang isang tao o pribadong organisasyon ay nangangako na tustusan ang lahat ng gastos tulad ng pabahay, healthcare, pagkain, at pangunahing mga pangangailangan, maaari nitong mapabilis ang proseso ng asylum nang hindi na kailangan ng mga qualification na itinakda ng gobyerno tulad ng kasarian, edad, o kalagayan ng pamilya. Bagamat maaaring magmukhang parang isang pay-to-play na sistema, hindi ito ganoon kadali. Halimbawa, ang isang karaniwang pamilya ng 4 ay mangangailangan ng sponsorship funds na mula 88,000 hanggang 100,000 Canadian dollars bawat taon. O higit pa, depende sa halaga ng pamumuhay sa lungsod ng Canada kung saan sila titira. Ang minimum na sponsorship period ay 1 taon, ngunit maaari itong mapalawig hanggang 3 taon. Sa kabila ng mataas na mga pangangailangang financial, nanatiling matatag ang kabutihang loob at malasakit ng mga Canadian. Ayon sa CBC, nakipagtulungan ang Wesley United Church sa Vancouver at isang grupo ng mga residente mula sa Bowen Island upang mag-sponsor ng isang Syrian family na may 6 na miyembro. Pinili nila ang particular na pamilyang ito dahil may kamag-anak na nakatira na sa Bowen Island at miyembro ng simbahan. Nang sumiklab ang civil war sa Syria, napagtanto ng kamag-anak na mahirap at matagal ang proseso ng pagpapadala ng buong extended family sa Canada sa pamamagitan ng programa ng gobyerno. At nalaman nila ang private sponsorship bilang mas ligtas na option. Mahalaga ring banggitin na ang kamag-anak na ito ay magaling sa pangangalap ng pondo. Hindi nagtagal. Isang nakakaantig na artikulo ang inilathala sa front page ng lokal na pahayagan sa Bowen Island tungkol sa paghihirap ng pamilyang Syrian na na-displace dahil sa digmaan, kasama ang mga larawan ng Syria na winasak ng mga pambobomba. Ang kwento ay hindi lamang nagdulot ng malawakang simpatiya mula sa komunidad, kundi nag-trigger din ng maraming donasyon sa simbahan. Matapos magbigay ng isang nakakaantig na talumpati ang pastor na nagsabing, "A relative of the church is our relative, donating to them is an offering to God." Nagbigay ang kongregasyon ng kanilang buong suporta. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, nakalikom sila ng 650,000 Canadian dollars. Nagsecure sila ng tirahan sa isla, inayos ang bahay, nagsaayos ng transportasyon, ipinarehistro ang mga bata sa paaralan at daycare, at maingat na nagplano ng isang mainit na pagsalubong sa airport. Dahil sa sobrang dami ng donasyon, pagkatapos ng huling kalkulasyon, may natira pang $50,000. Naisip ng kamag-anak na may mas batang kapatid pa ang kanilang pamilya na walang asawa. Bakit hindi gamitin ang kaunting pera na natira para dalhin din siya? Kaya't ang batang kapatid na ito ay nabigyan ng kumpletong package ng tirahan, pamasahe, at isang residence permit. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ibrahim Ali. Dumating sa Canada ang grupo ng 7 tao at naghihintay sa kanila sa airport, hindi lamang ang kanilang mga kamag-anak, kundi pati na rin ang mga kinatawan mula sa simbahan at mga residente ng Bowen Island. Inilathala sa lokal na pahayagan ang isang larawan ng kanilang pagdating sa Vancouver Airport na naglalarawan sa kanila bilang isang nakakaantig na halimbawa ng kabutihang loob ng Canada. Ngunit si Ali, sa halip na manirahan sa Bowen Island kasama ang pamilya ng kanyang kapatid, ay ginamit ang mga pondo ng sponsorship upang mag-enroll sa mga English class sa Burnaby at magrenta ng isang maliit na apartment. Mayroon siyang tirahan, access sa edukasyon, at pera na ginugol. Isang pamumuhay na pinapangarap ng maraming international students na nagtatrabaho ng part-time. Para kay Ali, ang lahat ay naging madali. 3 buwan bago ang pag-aresto ni Ali, inimbitahan siya pabalik sa Bowen Island para sa isang reunion ng pamilya ng kanyang kapatid upang ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo sa Canada. Sa mga larawan, makikita si Ali na mukhang mas tiwala at komportable kaysa noong nakaraang taon. Walang makakapaghula na siya pala ay may kasalanan sa pagpatay sa isang inosenteng buhay. Nang lumabas ang balita,
nagdulot ito ng matinding galit sa publiko. At ang frustration ng mga tao ay ibinunton kay Prime Minister Trudeau, na nangako na ang pagtanggap ng mga refugee ay hindi magiging banta sa kaligtasan ng publiko. Tinanong at binatiko si Prime Minister Trudeau tungkol sa pagpatay ng isang refugee sa isang Chinese-Canadian na batang babae. Sa isang interview, sinabi niyang nakakalungkot ang balita at may tiwala siya sa sistema ng hustisya upang tiyakin ang nararapat na parusa at kaligtasan ng mga tao. Bagaman maayos ang pahayag, marami ang nagduda dahil tila walang konkretong aksyon. Ang higit na ikinagalit ng mga tao ay ang bahagyang ngiti ni Trudeau habang nagsasalita, na itinuturing na hindi akma. Dahil dito, maraming news outlet ang naglabas ng headline na nagdulot ng matinding public backlash. May mga nagsabi na sa buong 60 Minutes interview, si Trudeau ay may ngiti na parang hindi matanggal at may kaunting pagkiling ng ulo na tila isang tao na sobra ang botox kaysa sa isang tao na may espesyal na reaksyon ukol sa kaso ni Marisa. Ayon sa kanila, hindi makatarungan na sabihing tinutokso niya ang mga Chinese Canadians. Kaya't ang debate kung ngumunguya ba si Trudeau o hindi ay naging trending topic at nagkaroon ng mainit na diskusyon online sa pagitan ng mga taga-suporta at kritiko niya. Habang ang hindi kayang kontroling ekspresyon ng mukha ni Trudeau ay isang issue, ang kanyang malamig na saloobin at pagtatangkang umiwas sa responsibilidad na tugunan ang trahedyang ito ay hindi maikakaila. Paano nga ba hinarap ng sinasabing maaasahang sistema ng hustisya na binanggit ni Trudeau ang kasong ito? Una, tumanggi si Ali sa plea deal na inaalok ng prosecution para sa kasong second-degree murder at mariing ipinagdiinan ang kanyang pagiging inosente. Dahil dito, dumaan siya sa 5 magkaibang abogado, na determinado siyang makahanap ng abogado na magiging agresibo at magpapatibay ng kanyang acquittal. Dahil wala siyang pera upang magbayad ng abogado, ang lahat ng mga abogado na kumatawan sa kanya ay mga public defender. Ibig sabihin libre ang kanilang serbisyo para kay Ali, ngunit binabayaran pa rin ng gobyerno gamit ang buwis ng mga mamamayan. Sa huli, ang napili nilang abogado ay si Kevin G. McCullough, isang veterano na may 30 years experience sa mga kasong pagpatay at iba pang mabibigat na krimen. Ayon sa website ng kanyang law firm, ang kanyang hourly rate ay $300 Canadian at mas mataas pa ang bayad kapag meron siyang court appearance. Sa bawat pagkakataon na pinalitan ni Ali ang abogado, kailangan muling suriin ang buong kaso, muling isulat ang mga legal na argumento, at hihiling ng mga delay ang bagong abogado upang magka-oras na maging familiar sa kaso. Naging malinaw na ang mga malalaking gastos para sa abogado ni Ali ay isang mabigat na pasanin hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mas malawak na lipunan. At habang ang pagkakaroon ng abogado ay nakabase sa kakayahang magbayad, ang mga gastusing ito ay pinapasan ng mga nagbabayad ng buwis. Ang paghahanap ng isang interpreter para kay Ali ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan. Sinabi ni Ali na hindi lamang siya hindi marunong mag-English or French, kundi hindi rin siya marunong magsalita ng Arabic, ang opisyal na wika ng Syria. Sa halip, ang tanging wika na kayang gamitin ni Ali ay Kurdish, isang bihirang wika at verbal lamang. Hindi siya marunong magbasa o magsulat nito. Ang mga certified na tagapagsalin ng Kurdish sa Canada ay sobrang bihira at mataas ang singil. Dahil sa hadlang sa wika, sa tuwing kukonsulta si Ali sa kanyang abogado, kailangan ng interpreter, kaya't ang mga pag-uusap ay mangyayari lamang kapag may available na interpreter. Kung hindi makadalo ang interpreter sa isang paglilitis o pagdinig, ang buong session ng korte ay kailangang ipagpaliban. Para sa mga abogado at interpreter na binabayaran ayon sa oras, ang pagpapaliban ng kaso ay nangangahulugang mas maraming pera. Para kay Ali, ang oras na ginugol sa pre-trial detention ay bibilangin bilang dagdag na oras sa kanyang magiging sentensya sa isang 1.5 times rate. Ang ibig sabihin ng 1.5 times rate ay kapag binibilang ang oras na ginugol ni Ali sa pre-trial detention, ito ay ituturing na 1.5 beses ng aktwal na oras. Halimbawa, kung siya ay nakulong ng 1 buwan, ang oras na iyon ay ituturing na 1.5 buwan at madadagdag sa kanyang sentensya kapag siya ay nahatulan na.
Ito ay isang paraan upang mabigyan ng konsiderasyon ang oras na ginugol sa kulungan bago pa man ang kanyang paglilitis. Ibig sabihin, mula nang siya ay maaresto noong 2018 hanggang sa kanyang paglilitis noong 2023, ang 5 taon na yon ay magiging 7 taon at 2 buwan sa kanyang magiging sentensya sa kulungan. Dahil sa mga sinasadyang pagkaantala ni Ali at ng kanyang legal na team, patuloy na ipinagpaliban ang paglilitis. Pagkatapos, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta sa pagtigil ng lahat ng mga paglilitis sa korte. Hindi pa ito muling itinakda hanggang April 2023 kung kailan natukoy ang petsa ng paglilitis. Sa puntong ito, halos 6 na taon na ang lumipas mula nang patayin si Marisa. Sa panahong iyon, isang memorial bench para kay Marisa ang inilagay sa Central Park, ang huling lugar na kanyang pinuntahan. Ang bench ay may nakaukit na mga salitang, "Boundless love, endless longing, may we hold hands in the next life." Isang nakakapighating alay mula sa isang nagdadalamhating ina. Noong April 5, 2023, nagsimula ang matagal nang hinihintay na paglilitis para sa pagpatay kay Marisa Shen. Sa 12 hurado, kalahati ay may lahing Asian at mas marami ang mga babae kaysa mga lalaki. Gayunpaman, ang paglilitis na ito, kahit na matagal nang ipinagpaliban, ay patuloy na nakaranas ng mga hadlang. Una, ang itinalagang tagapagsalin ng korte ay kailangang mag-self-isolate matapos magpositibo sa COVID-19. Pagkatapos, isang hurado ang kailangang umalis upang dumalo sa isang libing dahil sa pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya. Samantala, patuloy na nagdulot ng gulo si Ali. Sinabi niya na habang siya ay nakakulong, nagkaroon siya ng schizophrenia at nakaranas ng mga delusion, pati na rin matinding sakit ng ulo. Ipinagdiinan niya na ang mga gamot na ibinigay ng mga doktor ay nakaapekto sa kanyang memorya at paghusga. Ginamit niya ito bilang dahilan at madalas na humihiling ng medical leave at mga pagpapaliban sa paglilitis. Dahil dito, ang paglilitis ay naging magulo at napakahabang tumagal ng higit sa 5 buwan. Tapos, biglang lumabas ang nakakagulat na balita. Sa labas ng korte, natagpo ang patay si Tracy Pickett, ang forensic expert ng prosecution, sa isang wooded area sa South Vancouver, mga 18 miles mula sa Central Park kung saan pinatay si Marisa. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ito ay hindi isang homicide kundi isang kaso ng self-inflicted harm. Ang kanilang paliwanag ay batay sa katotohanan na matagal nang nakipaglaban si Pickett sa depression, at ang pagtestify sa kaso ni Marisa ay nagbalik ng mga madilim na alaala na nagtulak sa kanya upang tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, nagdulot ng malaking kontrobersya ang konklusyong ito. Ang mga kaibigan at pamilya ni Dr. Pickett ay nagpahayag na siya ay aktibong sumasailalim sa gamutan para sa depression at nagpapakita ng mga senyales ng pagbuti ng kalagayan. Bukod pa rito, bilang isang dating direktor ng Sexual Assault Treatment Center ng British Columbia Women's Hospital at presidente ng Forensic Association, hindi si Marisa ang unang biktima sa isang kaso ng sexual assault homicide na tinulungan ni Pickett. Ang pinakakritikal na tanong ay, paano maaaring isang responsable at batikang forensic expert na nagtestigo sa korte isang araw bago ang insidente ay biglang iniwan ng lahat at pinili na itumba ang kanyang sasakyan sa daan papuntang trabaho upang tapusin ang kanyang buhay sa isang liblib na lugar? Sa kabila ng mga kahina-hinalang pangyayari, tuluyang isinara ng pulisya ang kaso gamit ang kanilang orihinal na konklusyon. Samantala, mabilis na nagsimula ang depensa ni Ali sa paggamit ng sitwasyon. Agad siyang nag-file ng motion upang ipagpaliban ang paglilitis dahil sa pagkamatay ng isang pangunahing saksi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nagpasya ang hukom na magpatuloy ang paglilitis at ang mga naunang testimonya ni Dr. Pickett ay isa sa isang tabi. Ngunit kahit na inalis ang testimonya ni Dr. Pickett sa opisyal na mga record, hindi maaaring burahin ang mga alaala ng hurado. Dahil sa naramdamang pagkatalo ng depensa, ginamit ng abogado ni Ali ang desperadong taktika na sirain ang imahe ng biktima
na itinuturing na pinakamababang estratehiya sa korte. Alam niyang hindi makakapagdepensa si Marisa mula sa kanyang libingan, kaya't inakusahan niyang isang batang pasaway si Marisa na dumadaan sa isang yugto ng pagrerebelde, may hindi magandang relasyon sa kanyang ina, hindi nais umuwi at madalas naglalakad-lakad sa lungsod. Ipinunto ng abogado na walang laman ang wallet ni Marisa na nagpapakita ng kanyang kakulangan sa pera. Inisip niya ring maaaring nagsasagawa si Marisa ng sex work upang kumita at posibleng nakipag-ugnayan kay Ali dahil sa hitsura nitong bata at kaakit-akit. Ayon pa sa depensa, bagamat ang mga aksyon ni Ali ay maaaring morally questionable, hindi siya pumatay kay Marisa. Sa halip, ayon sa depensa, iniwasan lang ni Ali ang kanyang responsibilidad at iniwan ang babae pagkatapos ng insidente na nagpapahiwatig na may ibang tao ang responsable sa kanyang pagpatay. Ang mga maling argumento at hayagang pagbaluktot ng mga katotohanan ng depensa ay nagdulot ng kaguluhan sa loob at labas ng korte. Daang-daang Chinese Canadians ang lumabas sa kalye upang magprotesta laban sa kawalan ng katarungan ng paglilitis at ang hayagang kawalang galang sa yumaong biktima. Kinondena ng mga tao sa social media ang abogado ng depensa bilang hindi ethical at inakusahan siyang lumabag sa moral conduct upang manalo sa kaso. Bilang sagot, nagbigay ang prosecution ng matalim na pahayag. Tinutulan ang akusasyong may problemang relasyon sa pamilya at sinabi na ito ay isang imbensyon lamang. Ayon sa prosecution, normal para sa mga kabataan na magreklamo paminsan-minsan tungkol sa kanilang mga magulang, ngunit hindi ibig sabihin nito na wala silang pagmamahal sa isa't isa. Ang higit sa 40 tawag ni Marisa sa kanyang ina, matapos mawala siya, ay patunay ng kanilang mabuting relasyon. Pumunta pa mula sa China ang ama at nakatatandang kapatid ni Marisa upang harapin ang sakit ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay sa paglilitis. Tinanggihan ng prosecution ang pahayag na si Marisa ay madalas naglalakad sa gabi at natutulog sa mga parke na walang basehan. Ayon sa prosecution, kung wala namang balak si Marisa umuwi bago mag-alas 8 ng gabi, hindi sana siya dumaan sa madilim na daan sa parke at hindi sana nakatagpo si Ali. Tinuligsa rin nila ang teorya ng depensa na may ibang tao na pumatay kay Marisa matapos siyang halayin ni Ali na may napakababang posibilidad na mangyari. Sa huli, hiniling ng prosecution sa hurado na huminga ng malalim ng 2 minuto upang maramdaman ang hindi kayang tiisin na tagal ng oras ng isang tao na hindi makahinga. Ito ang tagal na inilagay ni Ali ang kanyang kamay sa bibig at ilong ni Marisa hanggang sa siya'y mamatay sa kakulangan ng hangin. Mula pa sa simula, hindi na niya balak pang buhayin si Marisa. Iyon ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng kasong ito. Nang makita ni Ali si Marisa na nagmamadaling umuwi sa parke, ang kanyang kapalaran ay tinatakan na. Bago magbigay ng desisyon ang hurado, ipinahayag ng abogado ng depensa na siya ay tumanggap ng banta sa buhay at ipinakita ang isang liham na iniwan sa kanyang mailbox. Ang liham, na may estilo ng Chinese-style English, ay naglalaman ng pahayag ng banta sa kanyang buhay at pamilya. Ipinalagay ng abogado na ang mga taga-suporta ni Marisa ang may kagagawan ng banta. Sinabi niya na ang galit ng publiko ay nakompromiso ang patas na paglilitis, kaya't hiniling niyang ideklara ng hukom ang pag-cancel ng paglilitis at magtakda ng bagong paglilitis. Tinanggihan ng hukom ang kahilingan na ito sa oras na iyon. Ayon sa hukom, kung totoo ang banta, ang dapat na hakbang ay magtungo sa pulisya at magsampa ng reklamo upang imbestigahan ito. Ngunit, dahil malapit nang matapos ang paglilitis, hindi na makatarungan na kanselahin ang mga buwan ng pagdinig at magsimula muli. Sa huli, napatunayan na si Ali ay nagkasala ng first-degree murder at siya ay nahatulan ng life imprisonment nang walang posibilidad ng parol sa loob ng 25 years. Ngunit hindi nagtagal, may isa na namang nakakagulat na revelation. Pansamantalang pinahinto ng pulisya ang sentencing hearing ni Ali dahil sa isang banta sa seguridad sa korte at inaresto ang isang lalaki na dumalo sa paglilitis. Natagpuan sa kanya ang isang loaded na baril.
Bagamat hindi ibinunyag ng mga awtoridad ang pangalan ng lalaki, sinabi nilang may malapit na koneksyon ito sa biktima. Ayon sa mga saksi, ang lalaki ay walang iba kundi ang ama ni Marisa. Ang dahilan kung bakit siya nagdala ng baril sa korte ay nananatiling hindi tiyak. Ngunit malaki ang posibilidad na nais niyang gamitin ito sa alinman sa mga akusado o abogado ng depensa. Dahil wala namang parusang kamatayan sa Canada, maaring gusto ng ama ni Marisa na siya na mismo ang magpataw ng hatol. Ang impulsibong hakbang na ito ay nagdulot ng mga karagdagang komplikasyon sa kaso. Muling nagbanggit ang abogado ng depensa ng mga banta sa kanyang buhay at muling hiniling na itigil ang paglilitis, balewalain ang desisyon at magsagawa ng isang retrial. Kasabay nito, isang appeal ang isinampa. Dito na muling umakyat ang mga pahayag ni Prime Minister Trudeau ukol sa tiwala sa ating sistema ng katarungan. Trust in our legal system, it will deliver a fair outcome for everyone. May ilang nagsabi na dapat pang madagdagan ng sentensya at kung hindi magtagumpay ang sistema ng katarungan, may makakahanap ng ibang paraan upang mapatawan ng parusa ang pumatay. Pagkatapos ng mga legal battle sa pagitan ng prosecution at depensa, noong December 8, 2023, sa British Columbia Supreme Court, formal na idineklarang nagkasala si Ibrahim Ali ng first-degree murder sa kaso ng Chinese-Canadian na si Marisa Shen. Siya'y nahatulan ng life imprisonment, walang posibilidad ng parol sa loob ng 25 years. Sa kabila ng appeal ng depensa, nanatiling hindi nagbago ang hatol. Pagkatapos ng pagpatay kay Marisa Shen, sinabi ng RCMP o Royal Canadian Mounted Police sa mga magulang na kausapin ang kanilang mga anak tungkol sa kaligtasan at pinaalalahanan ng publiko na maging maingat.